Matinding balita ito mga sangkay. Nako, magugulat kayo. Itong si PBBM o ang Marcos administration ngayon ay mayroon pong inilabas na malaking proyekto na gagawin sa EDSA. Okay, eto. Good news naman po tayo kasi puro po tayo mga topic na hindi good news sa totoo lang kasi ang dami po talaga mga bad news ngayon, no? Mga sangkay, dami po mga hindi magagandang balita. Ewan ko ba bakit ganito po yung nangyayari ngayon sa ating mundo o maging sa Pilipinas. Pero ito mga sangkay, good news po tayo. Mayroon pong malaking gagawing proyekto ang Marcos administration sa taon na ito. Ang pagkakaalam ko, 2 taon po ito gagawin. Ang EDSA po ay aayusin at pagagandahin na. Ito na po yung inaabangan ng lahat, mga sangkay. Ang pagkakaalam ko, mga sangkay, sa taong 2025, this year, magsisimula na po ang sandamakmak ng mga malalaking proyekto ng ating pamahalaan. Alright? Bago tayo magsimula, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers na. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Then, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po, guys, itong ating Facebook page. Alright? At sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay, sama pong inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Alright? Eto na, mga sangkay. Simulan na po natin itong ating balitaktakan. Eto kasi, DPWH, EDSA gustong ipaayos ni PBBM. Sisimulan daw po ang rehabilitasyon ngayong taon mismo, 2025. Isa po sa tanong dyan, paano kaya nila gagawin yan, no? Kasi, di ba, EDSA po yan eh. Alam naman po natin, pag ang EDSA, mga sangkay, nagalaw, lalo na kapag araw, traffic po na malala. So, tingnan po natin. Para masolusyonan ang matinding traffic sa EDSA, target ng gobyerno na isailalim ito sa rehabilitasyon Okay. simula ngayong taon. Hati ang opinion dyan ng mga motorista at mga commuter. Okay. Eto mga sangkay, maiintindihan po natin kung may mga magkokomento na paano yung traffic. Ito din po yung dapat pag-aralan ng gobyerno ngayon. O, siguro mayroon na po silang solution dyan kung paano po i-rehab, aayusin, palalawakin itong EDSA. Kasi halos ito po yung pinaka-daraanan ng Metro Manila. Napakalawak sana, kaya nga lang napupuno na. Tapos, may mga iba mga sangkay, inaayos. At kung papansin ninyo, hindi po siya nakaspalto, di ba? Ang pangit, kapag dumadaan kami sa EDSA, mga sangkay, talagang yung sasakyan. Bigla na lang pong, anong tawag doon? Para siyang gagaralgal dahil po sa lubak na mga daan. So, ngayon, mga sangkay, aayusin na po ni PBBM. Okay? Hindi po ito nagawa noon nila PRRD, pero ngayon gagawin po ni PBBM. Since naintindihan din po natin kasi may mga project din naman po dati sila PRRD, mga sangkay, na mga malalaki. So ngayon, isa po ito sa tututukan ng ating pamahalaan. Palalawakin, aayusin, pagagandahin, gagawing world-class ang EDSA. So tingnan po natin. At nakatutok si Marisol Abduraman. Kakibot na marahil lang salitang traffic ang EDSA. Kahit anong oras ka kasi dumaan dito, traffic ang aabutin mo. Grabe, no? Tingnan nyo, Ngayong araw na uso ang linyang si EDSA lang may forever dahil sa tila wala ng katapusang traffic. Ganun po talaga ang EDSA, lalo-lalo na po kapag morning, starting mga 8 a.m. or 7, grabe po yung traffic niyan. Umaga at saka hapon hanggang gabi, yan po yung pinakamatitinding traffic dyan sa EDSA. Sa pag-aaral nga ng JICA o Japan International Cooperation Agency, lumabas na mahigit 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa traffic congestion. Pero perwisyo rin ito sa mga commuter dahil sa lubak-lubak na kalsada. Ayun nga yung sinasabi natin mga sangkay. Yun po yung tinutukoy natin pag dumadaan kami dyan. May mga lubak po talaga eh. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA,
Kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan eh. Kaya panahon na raw na ayusin ito. Ayon na rin daw sa kagustuhan ng Pangulo. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. May habang mahigit 20 kilometro ang EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Grabe, no? Tingnan nyo yung dinadaanan niya mga sangkay, oh. Caloocan, Quezon City. Caloocan, ito po yung sa may monumento, eh. Caloocan, papuntang QC, San Juan, Mandaluyong, Makati, Pasay. Yan po yung mga syudad na dinadaanan nitong EDSA. At tumatagos sa 6 na lungsod ng Metro Manila mula Caloocan hanggang Pasay. Dahil main artery ng Kamaynilaan, ayon sa MMDA, bumabaybay dito ang mahigit 460,000 na sasakyan kada araw. Sabi ng MMDA, ang average travel speed sa EDSA ay nasa 21 kilometers per hour. Kaya nga pag may nangyaring aksidente rito, pihadong traffic ang resulta nito. Grabe, nyo. Ito po yung EDSA, mga sangkay, para po sa mga nasa probinsya na hindi pa po nakakapuntang Metro Manila. Malawak po yan. Itong nasa gitna mga sangkay, ito po yung MRT. Yung train. So malawak po yan mga sangkay. Ewan ko, ilang lane ba to? 4 o 5, kabilaan. Kaya nga lang, dahil hindi maayos itong kalsadang to mga sangkay, mabilis po magka-traffic. Tapos hindi pa espaltado. Tapos, sa tingin ko, iwa-wide po nila yan. Hindi ko alam ano po magiging plano dyan, paano ayusin yan. Pero, at least, no? Masimulan na. Paano pa kaya kung magkaroon ng konstruksyon? Ayun, ang tanong dyan, paano yung construction? Di matatraffic yan. Gagawin po yan ay sigurado magkakaroon ng heavy traffic dyan. Ano? So we're expecting na mas marami ngayon ang sasakay sa MRT3. No? Dahil ang MRT3 ay hindi naman masyadong maapektuhan nitong rehabilitation. Ang ilang driver, pabor sa rehabilitasyon. Uy, Kasi ang daming umiiyak na pasahero dahil putol-putol ang biyahe, mas mapalaki ang consume sa oras. Pero ang iba may agam-agam. Maigi naman po yun, kaya lang sa ibang ruta rin po, magkakaroon po ng traffic. Kasi iwas po sa EDSA. Siyempre, saan po pupunta yung ibang sasakyan kundi po sa ibang ruta. correct. Magkakaroon ng mahabang traffic po niyan. Dahil Gets natin to mga sangkay. Na talagang iisipin din mo, kahit nga akong tatanong din, paano kaya yan? Kapag syempre, hahanap po yung mga motorista ng alternative way. So, yung ibang mga kalsadahan, doon po mapupuno. Bibilangin daw po ng 1 hanggang 2 taon ng pagsasaayos ng EDSA. Pero, ito mga sangkay, konting sakripisyo, worth it din naman kapag natapos na po ito. No, konting sakripisyo yan. Ganun naman po talaga. siyempre, para sa pasukan na po ngayon, tapos marami po sasakyan. Pero para sa mga commuter, para maayos yung daloy ng traffic. Mas okay po yun since rumarami na rin po yung mga kotse natin ngayon. Sa construction, may medyo matraffic, pero pagka naayos naman, giginhawa na po yung ano. Correct. Yun ang tinutukoy natin. Konting sakripisyo lang. Kaya kailangan lang po talaga natin magsakripisyo. Ganun mo po talaga. Gusto natin maayos, di ba? We have to admit na mayroon po talaga munang traffic. May medyo sisikip. Pero after naman po niyan, mga sangkay, makikita po natin ang resulta. Aayos na. Para medyo gumanda naman yung Alam niyo, mga sangkay, pag napapadaan ako sa EDSA, yun yung tinatanong ko eh. Kailan kaya maaayos to? Sana naman mapaganda ito. Sa ngayon ba, medyo pangit-pangit? pangit opo. Medyo luma na po. pero sa iba, tila may kondisyon. Gaya na lamang ng estudyanteng ito. For example po, bakasyon po. Para po hindi po siya sobrang makaapekto sa mga estudyante and mga nagtatrabaho po. Dapat stricto sila. Okay. Sana daw magsimula sa bakasyon. Kaso, hindi po pwedeng bakasyon lang kasi aabutin po yan ng ilang taon kapag ganun po ang mangyayari. Hindi tuloy-tuloy, di ba? Gawin nila gabi. Ito naman, gabi. Actually, sigurado ako dyan, gabi po ang mas pinakamahabang time ng pagsasaayos dyan, no?
Siguro, gabi, no? Pero, wala, kailangan pa rin po talaga sa araw niyan kasi ang goal ngayon ay matapos po ng dire-diretso. Hindi yung putol-putol. Para wala masyadong maabot. Oo. Makikipag-ugnayan daw sila sa Yan o, yan po EDSA. Napakahaba po niyan mga sangkay na highway. ibang ahensya para maging maayos ang operasyon. We will work closely with DPWH at mga with MMDA. No? Importante rin na makipagtulungan kami sa MMDA para maging smooth yung operations ng EDSA busway and yung ating MRT3. Para sa GMA Integrated News. Okay, so kayo ba ay pabor mga sangkay? Dito po sa napakalaking project ni PBBM sa EDSA. I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.